Amen. Bakit? Kapag napupunta ng tayo ay pumapasok na dun sa eternal condition. Tama. Ang sabi ko nga, time and eternity blend together. Yung pong tinatawag na tayo, yung tinatawag time element, ay nilalabo na ng eternity. Itong time natin, yung mga kapatid, ang inubuhayan. Kaya itong time na nabubuhayan natin, ito po ay glorious time sa lahat ng tayo. Sapagkat tayo, pumapasok na sa eternal condition. We are entering into eternal condition, mga kapatid. Ang sabi ko nga, the time element swallowed up by the eternal condition. Kilala mo na, kinakain na yung time element. Kaya ang sabi na ay time and eternity Blend together. merging together. Makita namin, nag-merge na kami na nun. Kaya po tayo pumapasok na ron. At tayo po ay nasa tinatawag na tayo na, kaya sinabi ng prophet, na tayo ay, kung tayo ay justified na tayo, glorified na. Glorified na. Tama. Amen? Amen. Tayo ay meron ng down payment na glorified body. Amen. Right. Tama. Dati yung mga dati hindi natin malulahati ang Diyos ng katawan natin. Ngayon. Dahil yung katawan natin, kung saan natin dinadala. Minsan nasa bulang ilaw. Minsan nasa sugalan. Minsan nasa chismilan. Minsan nasa lasingan. Susuray-suray. Maluwalhati ba ang Diyos? Sa katawan nito. Sino ngayon naluluwalhati pa? Hindi ka na naglasin. Hindi ka na naninigarilyo. Hindi ka na nagsusugal. Tama. Ilan? Kaya ang Diyos, sabi natin, bago na talaga. Niluluwalhati na ang Diyos. Sa katawang ito, bagamat itong katawang itong temporal lang. Tama. Amen. That our condition of our body is only temporal. Tama. It will be changed. Sa thinking of another. Right. At naniniwala pa kung yung changing ay nangyayari na ngayon. Amen. Amen, nangyayari na kahit hindi tayo namamatay. May changing na nangyayari. Amen. Ang sabi ni Pablo, ay daily. May namamatay na yan sa katawan mo at may nabubuhay yan. Kung may namamatay, may yung nabubuhay. Yung kaluwalhatian ng Diyos na nanging sa ating katawan. Amen. Kaya makita natin, sabi nga ng prophet, the great spirit is calling him by name. The creative voice of God is calling him. Meron bang voice of God ngayon? Meron. Tama. Amen. From the dust or changing their atoms, even though he had not fully lived. Kahit hindi po tayo nakakaranas ng kamatayan, tayo ay meron ng tinatawag na changing of atoms and molecules. It is the rapture. Ano po yung pag-iipat natin doon sa ibang klase ng buhay? Naniwala tayo, rapture lang tayo? Amen. Spiritual condition. Ano po yun? Down payment ng rapture, mga kapatid. We are living in a season of rapture. Amen. Merong shout, merong voice, may trumpet. Trumpet lang ang kulang. Sapagat yun ay resurrection, mga kapatid. Yun ay gathering doon, mga kapatid. Amen. Kaya yun na lang ang kulang na pinakahintay natin. At ang sabi nun, sabi rito, changing their atoms even though they had not fully received. It is rapture. Kaya may rapture na tayo. Kaya yung iba nagkamali lang. Pag sinabing may rapture na, wala na rapture na darating. Ito po nagkamali. Ang rapture na tinutukoy yung down payment, kapag tayo sa season na ng rapture. Tama. Amen. Amen. At sa season na po tayo ng Rapture condition. Bakit po tayo ng rapture? Merong makaganap. Pagwasak ng mundo, mga kapatid. Ang mundo ito ay bulok na. Kaya lamang na-preserve ang mundo ito. May asin. Dahil sa kasi ng lupa. Amen. Sino kasi ng lupa? God. We are the salt of the earth, mga kapatid. To preserve this earth. Amen. Kung walang salt, bulok na ang lupa ito. Kaya hindi makakilos na mundo yung Antikristo, may pumipigil. Tama. Kapag nalis na raw yung pumipigil, siya ay tigilos na ng lubos. Amen. Pero bago sumilos ng lubos at wala na po tayo sa mundo. Glory. Yes. Amen. So kaya makita po natin na po tayo sa ating paksa. Ang paksa po natin ang magang ito ay Armageddon 1. Armageddon. Nabasa po natin doon, ay nabasa natin, sabi po ron, ay hinipon sila sa pagbabaka na kung tawagin po ay Armageddon. Armageddon. At sabi po ng prophet, ang Armageddon hindi lang po doon sa narating, kundi ito ay nangyari na sa langit. Sabi niya,
sabi ng prophet, amen, ang Armageddon po, mga kapatid, ay yan po ay digmaan. Amen. Sabi ng prophet dito, sabi niya, hold the forewind until we seal the servant of our God in their forehead. The servant, the Jew, sabi noon. John, Lord, and said, I seen 124,000 sail away. Now the wind only stopped in east, and they would have covered the earth, and the battle of Armageddon would have took place in the First World War. Yung pala First World War, yung pala Armageddon na, mga kapatid. So ang Armageddon pa, may stages. At kailang paraw nagmula ito? Sa langit paraw, mga kapatid. Sa langit paraw ito nagmula. So ang Armageddon pala, ay ano po ang unang-unang dinala ng Diyos, dinala ng kaaway ang pakikipagbaka, mga kapatid. So makita natin dito, basahin muna natin itong kapitol. And the 10 horns which thou sawest are 10 kings, which have received no kingdom as yet, but receive power as kings, 1 hour with the beast. These have one mind, and shall give them their power, and bring to the beast. These shall make war with the land, and the land shall overcome this. Then comes the battle of Armageddon, 3 days for the millennium. So saan nakalocate ang Armageddon? Bago po pumasok ang millennium, mga kapatid. Tama. Hindi itong millennium ng mundo, kundi yung millennium na ayon sa banal na sulatan ang kondisyon ng millennium. Yes, glory. Marami naniniwala na ito millennium na, pero tingnan mo yung kondisyon, hindi millennium. Spiritually, na kondisyon. Pero pagdating sa literally, Wala pa. hindi pa po, mga kapatid. Sapagkat ang kondisyon millennium, ay tayong sa glorified body. Tayo wala ng sakit. Tama. Wala nang likod na sa sakit. Wala nang likod na hininutin. Amen. Wala nang pasahistaro, mga kapatid. Kaya ang mga babae na nagpamasahe, masasakit ang likod. Ayan. Maganda magpamasahe, nakakalis na sakit ang likod. Ito po wala na. Sa millennium, ganong kondisyon tayo po ay papakaroon. Tama. Mga 18 years old lang, mga kapatid. Ang ganda ng buhay natin doon. Walang suro, walang sakit. Ang ganda ng buhay natin doon. At yung buhay malapit ng mga kapatid. Hindi po yung istorya, yung buhay na kutuhanan. Amen. Amen. Sabi nga ito, Revelation 7:12 to 18, kung titignan po natin, magbasa muna tayo ng Bible. Sabi nito kasi, Revelation 17, verse 12 to 18, ang sabi ron, and the 10 words which soweth are 10 kings, which have received no kingdom as yet, but receive power as kings, 1 hour with the beast. These have one mind, and shall give their power and speak unto the beast. These shall make war with the land, and the land shall overcome it. Ito pala yung makikipagkita. At ano po ang kahanpan? Yun naman, Armageddon war. And the king of kings, sabi nito, and overcome before him is the Lord, and King of kings, and they are with him at all. Yun po yung kasama ng King of Kings. Walang iba kundi tayo, mga kapatid. Right. Amen. At sabi po rito, and chosen and faithful, and hidden unto me the water with the sowing, where thou sittest are people, and multitude, and nation, and tongues. And the 10 words which soweth upon the beast, they shall hate the world, and shall meet her this way, and naked, and shall eat her flesh, and burn her with fire. So makita ko natin, pagkita na sabi ron, kaya makikita natin, ang kanito, and the 10 words which thou sowest upon the beast, sabi rito, sabi ng prophet, watch now, you are coming into the power of communism. Sabi na Lord. Tingnan daw po, mga kapatid, yung word, yun daw po ay into the power of communism. They shall hate the world, and shall make him desolate and naked, and